Yo, welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia. Soon! Sa buong mundo. Want to support podcast. Welcome back mga pare sa mga tropa dyan, sa mga above dyan nanonood ng podcast natin. Welcome kayo rito lahat. Hindi kami nagdi-discriminate as long as gusto mong magkaroon ng masculine role model sa paligid mo pare. Kami na yun. Ang podcast na kailangan ng society sa ngayon. At hindi lang sa ngayon. Kailangan lagi eh. Pangbalanse kami, no? Equalizer. Bakit? Bakit equalizer? Kasi, mas maraming ngayon eh. Kamunduhan eh, kaysa sa ganito eh. Ini-equalize lang natin eh. Yung masasabi ko sa'yo, di ba? Sa panahon ngayon, sa sobrang gulo, para masabi mo sa tao na talagang mali yung side na yun, extreme mga anuhin mo eh. Extreme na halimbawa, extreme na pagde-deny ang gagawin mo. Para maging malinaw sa kanila na na mali yung isang side na yun eh, di ba? Kasi problema ka sa tao, halimbawa, kahit nagbibitaw ka ng pure knowledge lang, minamali pa rin yung ibig sabihin eh. Diba? So, ang way doon talaga sabi mo, tangina, bading! Gulat ako sa'yo, nakakawa ka ng edits! Akala ko tropa ka! Akala mo, One look and you do iba na. bakit kaya ganun, no? Bakit kaya ganun? So, ano yun? Yung ganung Ganun mga senaryo. yung ganung senaryo. Di ba kasi, I don't know, you tell me. you tell me! Wala kasi, nasa circle eh. Yung Baga, iba na. ganun ang ganun ang Lagi- predator eh. Tingin. Ganun ang Sa predator mata. pre. One smile. Bakit? Anong ibig sabihin? Susugalan nila, no? Susugalan Oo. nila na baka pumayag to. Mm. Kaya madalas sa kanila nasusuntok talaga pre kasi nagpo-front sila na tropa eh. Tapos nagugulat yung may nangyari ng ganyan, 'di ba? Sa alam ko nakita ko sa Instagram sa Thailand. Ganyan din. Ganyan talaga technique nila pre. Babae na nga itsura nila, ayaw pa nila sabihin. Nagugulat tuloy yung customer nila pagka nagkahubaran na puta may etis. Kaya ginugulpi sila. Ginugulpit. Pero marami ring viral video dyan na nakakawawa nila yung foreigner. Minsan mga Chinese na bibigtima nila, nalilito yung Chinese, di ba? Mm. Dinadarag nila, nakikipagdaragan na rin yung mga bakla na yan, nakikipagdaragan. Parang kinukuha nila yung pera kagad sa wallet. May Bigla. nakita ako pre dito sa Pilipinas. Mm. Foreigner siya, parang hindi ko sure kung basta Asian eh. Foreigner na Asian. Gahaman din kasi si Gago. Dalawa in order niya. Nakita mo yon? Dinarag siya nung dalawa, di ba? Darag siya. Oo. Nagpadarag din siya. Wala siya magagawa. Dalawang malaki yun eh. Hindi, suntukan na yun. Oo. Suntukan na yun. Pero kasi, para sa foreigner lang naman nabibiktima dyan eh. Kasi Pinoy, putang ina, magagago mo ba ang Pinoy? Di ba? Alam niya yung hulmo ng mukha ng kapwa lalaking Pinoy. Foreigner, nalilito. Tapos ang dami pang iniinom ngayon, kaya yung boses nila nagbabago na rin, namiliit na rin. Bakit sa tingin mo pa rin nalilito? Kasi umiinom sila ng pills eh. Kasi di ba exotic ang gusto nila? Ay, oo. Ah, Oo nga. Minsan niya yung babaeng trip nila, di naman sa pangano sa mga Pinay ha. Minsan yung mga babaeng trip ng foreigner, lalo afam, mukhang lalaki na rin eh. Babae yun ha, pero mukhang lalaki yung tigas ng mukha minsan eh. Totoo. Totoo Mukhang naman. lalaki talaga. Exotic eh. Hindi naman ng exotic talaga. Hindi, gusto ko bumalik dun sa part na yun eh. Pero ang hindi nila mabibiktima ay Ba't ako? Ikaw nga tinura! 8 assets sa lahat ng social media accounts. Punta ka sa Facebook ko. Dali ka. Tapos, send message dun. Send message, 8, pengin Discord link. Kasi doon ko ginagawa yung mga one-on-one voice call. Salamat sa Acrylic ha, sa magandang signage. Bigyan ng dangal ang mga katulong. 3 PM gang merch. Nilagay ko na rin sa description. nilagay ko sa description yung link, yung merch ng Anti-Support.
Yun. Josh on point para sa lahat ng social media. Again, mga perfumes natin available lahat sa mga shops, TikTok shop at Shopee na makakatulong sa mga daily life po sa trabaho, sa workout. Yan, meron tayong pabango para dyan. So, go ahead, check them out. Nandyan yung mga link sa description. Kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. Sama mo yung jowa mo, gawin yung banding yun. So, isa daw sa lahat ng ano. May ka-text pa eh. Sige. So isa daw, social media icon, hari ng hip-hop underground. Pag nakita mo ako sa labas, di ko na kailangan magpakilala pa dahil kilala mo na. 1 million follower by the end of this year. Mga straight men dyan na nagpapanggap, paminta, umamin na kayo. Para hindi na kayo makapagbiktima pa ng mga tao. Hinginan nyo. Ingatan nyo yung pera nyo, kids. Pare, question ko nga dun sa mga ganon, yung akala mo straight tas magugulat ka na na biglang manghihipo. Kasi, dapat alam mo yun eh, kaya mo nakakayanang i-present yung sarili mo sa mga tao na straight ka, alam mo sa sarili mo, ito ang gusto ko. Di ba? So, kakaibang preference din yun na, ito ang gusto ko. Pero pag tulog natin sa madaling araw, hihipuan ka. Di ba kakaiba? So, posible. Baka hindi sila pinapayagan ng parents nila, kaya kailangan nila mag-lie. Sinungaling. Kung di ka na pinayagan ng parents mo, mahal ka nun ha. Ako pa na hindi kita kaano-ano. Kasi mo papayagan kita maging ganun sa akin. Ang ina. Di ba? So, ako iniisip ko We'll nga. never know, Josh. Ano may will never Ang know? kulit ng mga ganang banat niya. Unless, kasi yun ang mga banat ng mga bading sa US eh. Tangina, hindi mo pa alam. Unless masubukan. Ay! Ganun lagi yun. Hindi, totoo. Hindi. Hindi, sa Kahit sa bagay. Pilipinas, pare. Nasabi na rin yun. Pero sa totoo lang, naiirita ako pag sa bading ng galing. Pag sa'yo ng galing, ano ibig sabihin nito ni Sino? Di ko gets. Pero pag sa bading, alam ko ang ibig sabihin, gusto kanya i-convert. Yun nga. Hindi nga. Kaya nga gusto ko nga i-double down yun eh. Kasi nga sa TV mismo nila ginawa yun, pre. Yung nakwento ko na to dati. Ang trabaho niya, seaman. Ang nag-interview sa kanya, yung leader nila. Sabi niya, nakapang babae ka na dyan no, sa barko? Abay, hindi po. Bawal sa amin. Hindi po kami nag-aakyat ng babae dun eh. So kayong puro lalaki lang? Oh, wala bang nangyayari sa inyo? Tinatanong siya, ay wala po. Mga ano po kami, puro kami lalaki dun. Hindi nga, yung totoo. Hindi po, wala po talaga. Hindi mo na-try? Kahit ever since umakyat ka dyan, ginaganon niya talaga, pre. Sino yung putang inang yan? Yun nga, yung show na yun. Show? Sa TV? Oo, yung leader nila ang nagsasabi, pre. Ang nagtatanong dun sa nagtatrabaho sa barko. So talagang pre, parang low-key manipulation na parang inaano ko talaga, kino-convert ka low-key, ganun. Kago, wag nilang hintayin nila pag ako yumaman na kasing yaman ng leader nila na yon, ng kulto nila na yon. Tangina, sinasabi ko sa inyo, marami magiging maskulado dito sa buong Pilipinas. Bawat city may gym ako dyan na hindi mo na kailangan lumayo. May fighting club ako dyan. Paglabas na ng subdivision nyo, meron dyan. Gagawin ko siya parang Alpha Mart. Ganun ako kayaman. Tapos pag may potential, libre ka. Fighter kita. Sa totoo nga, parang posible yan eh. Pero hindi mo siya magagawa. Imposible siya sa isang city. Maganda siya sa mayroon kang island na makukuha talaga. Tapos nandun lahat. No? For example, ano ba yung island na, kunyari, Palawan, di ba island yun? Yung masasakop mo yun na puro ganun, no? May mga gym, yung Alpha Mart, imbis na 7-Eleven, gym. Pahirap paradise, no? Puro pahirap. Tapos, imbis na, kunyari, coding ka. Imbis na lisensya. Boss, coding kayo, boss. Ano pong magagawa ko, boss? Push up ka rito, 50. Pag di mo kinaya, titikitan kita. Dapat, no? Diba? Oo nga, ba't kaya gagong tikas niyan? Pag ganyan ng patakaran, di lahat ng mga tao pipilitin nilang maging maayos. Diba? Pag may kalat, diba, cigarette ngayon, inuuli na rin pag nagtapon ka ng cigarette. Parang community service ka ng 8 hours. What if puro ganun ang parusa, no? Community service. Tingin ko magkakaroon talaga ng Push-up squat. disiplina eh.
Oh, bigyan mo ako ng 10 kilometer, patingin ako ng Strava mo. King ina ka pag di mo natapos yan. Jaywalking. Yung mga jaywalking ang gusto kong maano talaga eh. Kasi dyan mag-uumpisa eh. Jaywalking. Kasi madalas yan eh. May nag-aabang doon. Op! Ay na, jaywalking ka. Hindi kita bibigyan ng ticket. Push up kay 100. Oh, tangin na mo ha. Ang Pinoy kasi, nakakapikon, ang hilig nila sa excuse. Na kapag hindi mo napagbigyan yung excuse, sila pagalit. Ito, ibang usapan na to. Nakinig ako ng podcast ni Diwata kagabi. Diwata? Natuwa ako sa kanya dahil... Si Diwata yung ano? Si May Diwata, podcast siya? Yung sa PNP. Teka lang, may yan eh. Ilangaw eh. Mosquito. Ito, si Diwata Si sa Diwata PNP. Paris. Yung sa PNP. Nagsama Gago ka. sila. Sama sila. Nagsama sila, pre. Si General. Oo, nakita mo nakita Picture yun. sila. Picture. Oh, tinan mo, alam mo, di ba? Ang ina magkawig. Gets mo pala eh, talong giski. Oo nga. Sinabi ko ba hindi ko gets? Eh, kunwari ka naman bang sila, hindi guys. mo kasi sinong Diwata, mga gano'n ka Hindi, ba? kasi sabi ko, podcast ni Diwata. Ibig sabihin, nagpa-podcast Away na na si guys. Diwata. Away na guys. Hindi, nag-guess siya eh. Guest. Hindi ko na ba, sa tropa natin sa Cool Pals, no? Kaibigan okay. natin dyan. So, anong nangyari? Inong lango to. Hindi mo mamatayan dyan, pre. Gago nakakamatay yun. Ayaw nga. Ayun. Oo nga, gago ka mukha nga ni General. So yun, ang nangyayari nga, Kamukha eh. nakakabilib yung sipag niya. Talagang may prinsipyo siya na basta lalaban ako ng patas, ilalaban ko yung buhay. Sana nakikinig kayo, di ba podcast nga to eh. Nakikinig nga kami, kaso ang Lapto lapit. ko eh. Ang lapit kasi, pre, itong kuha na to. Tignan mo. Parang Gago nga. magkapatid, pre. Gago para magtatay, pre. Gago ka mukha na General talaga si Diwata Paris. So going back, nakakabilib siya kasi ang lakas ng prinsipyo niya na basta lumalaban ako ng patas, lalaban ako, hindi ako susuko sa buhay. Kasi nagsimula siya sa pagiging helper 5 taon, labor siya. Sa tulay lang siya nakatira, di ba, sa Sabi ko ilalim. yun, alam ko yun. Yun, nagde-labor lang siya, ganyan. Palaboy siya eh. Bago siya mapunta sa tulay, magkabahay na maliit doon. Sa kalsada lang siya natutulog, nakabilib din. Laboy-laboy lang siya. Sa palaran siya sa Maynila, 17 siya pumunta dito. 1993 something. So pagpunta niya dito, wala siyang ang kamag-anak, wala ring mga talagang solo flight, solo shit siya. Pero matapang siya kasi nga, ang point niya, wala naman siyang kailangang buhayin, wala siyang kailangang alalahanin, sarili ko lang. So makasurvive ako. Namimiss niya rin yung good old days niya na syempre kakain lang siya eh, okay na siya. Walang Once per day lang siya kumakain. Pwede na yun, wala naman maninita sa kanya. So going back, ang ayoko lang, isang hilig nga talaga ng Pinoy sa excuse. Kasi ang nirereklamo niya noon is pag nagtinda siya ng pares sa gilid ng kalsada, winawiden, tawag doon? Sa road widening, Hindi, yung parang dinadampot, tawag doon? Yung inuhuli yung paninda nila. Bawal. Oo, basta kinokolekta yung paninda nila. So, bibili na naman siya, 50, 50K na naman. Parang puhunan na naman, cart na naman. Ganon. Yun ang nirereklamo niya. Paano pagka inutang ko lang yung puhunan ko, tapos nagtinda ako, bigla akong kinolekta ng mga, Raid, no? Oo, ni-raid yun. Eh di wala na naman akong pera, may utang pa ako, lulubog ako lalo. Parang yun ang nirereklamo niya, excuse, kahit mali. Nung huli, nakita niya na yung hack. So every time na buibenta siya, tabi lang siya, tabi. So para pagka ni-raid, bili. Hindi siya nakikipagtalo, basta pagka kuha ng paninda niya, bili. Tapos tabi. Pagka kinuha ulit kaldero niya, kinuha ulit, bili. Bukas nandiyan na naman siya. Pero nakakainis lang kasi, hindi sila nakikinig. Diba? Bawal nga kaya kinokolekta Hindi rin sila nadadala. Ang problema rin sa gobyerno, hindi sapat yung kunin yung paninda ng mga tao. Dapat bigyan talaga sila ng designated area. Kung saan sila magtitinda. Hindi naman pwede yung ginagawa ng gobyerno na doon na kayo magtitinda sa may bandang park na yun doon. Paano naman yung mga nagwo-work dito sa gilid ng BPO? Yung mga tumatambay na angkas dyan, lalakad pa ng napakalayo para makabili doon. Hindi naman applicable, di ba? Dapat okay lang din. Kahit maglakad, okay lang. Yun ang ayoko rin dito sa atin eh. Ang dami talaga problema sa totoo lang. Pero yung ganyang issue na lakad, okay lang naman maglakad eh. Di ba? Wala naman problema eh. Ang kalaban mo kasi bro, 1 hour lang yung lunch sa opisina. Sa ibang bansa kasi, kaya tulad sa Japan, kaya ang taas ng walking steps nila, di ba? Parang umabot sila ng 8K per day.
normally. Sa iba, 3K lang. Kaya matataba. Per hour kasi, so after ko ng work ng 4 hour dito, lalakad ako nung mahaba sa second work ko. Kumbaga, makakapag-lunch din ako ng malaya. Unlike dito kasi sa Pilipinas, kadena ka ng 8 oras, sobrang slavery. Kakadena ka 8 oras, 1 hour lunch, wala kang choice. Hindi ka rin makakalayo, boy. Sa Japan kasi pwede yun eh, kahit malayo yung kainan eh. Kasi nga, tapos na ako ng 4 hours dito eh. Gutom na ako. Bago ako pumunta sa second work ko, may extra time muna ako mag-lunch. Ako nakikita ko doon kaya ganun sila. Halimbawa katulad ni Diwata, ganun na kahit pagbawalan ay susuway pa rin. Ganun kakulang yung opportunity kasi na binibigay ng gobyerno eh. Ang tindi ng competition, kailangan nila lumabas, kailangan nila lumabas sa norm. Hindi sila makasunod dun sa ganun. Kasi kung may kasama sila doon, hindi sila kikita eh. Totoo. Yun, ganun ang nagiging problema doon. Kaya may discarding Pinoy ang tawag doon. Oo. Tamang diskarte lang sila. Hmm. So, ang problema talaga dito, gobyerno rin talaga. Talaga. Hindi naman nila pipilitin mangulit dun kung bebenta naman sila sa lugar na hindi bawal. Ang problema kasi doon sa sinasabi ng gobyerno na hindi bawal dito, pwede ka magtinda dito, wala na makita doon. Oo, tama. Kailangan nila dumikit sa establishmento. Tsaka alam mo ang problema doon, kaya itong mga nag-i-implement na dito kayo, hindi nila naiintindihan, hindi kasi sila yung nagtitinda eh. Nasa opisina lang naman yung mga yan eh, para nautusan lang naman ita eh. Actually. Di ba? Yun ang problema doon eh. Hindi talaga maganda yung kumbaga yung ang tawag ba doon? Urban planning. Yun Oo. daw talaga mahina ang Pilipinas, urban Urban-pur. planning. Urban Ang bobo ng urban planning, panay approve ng building na walang plano yung daanan. Sobrang bobo talaga. Pre, sabihin ko, tingnan mo sa ibang bansa, pre. Mayroon talagang designated para sa mga ganyan, sa mga small business. Tapos, kung saan nila nilalagay yung small business, nandun din yung tourist area. Kaya win-win lahat eh. Totoo. Nagbabayad yung tao sa environmental fee kasi papasok sa temple. Tapos pagpasok mo ng temple, nandun yung mga small businesses. Win-win Corner. government, win-win ng mga Residente. Oo. Corner. yan o, yung crossing dyan, tsaka dun sa kabila. Basta yung crossing yan, yung pa-expressway at yan yung malinaw na halimbawa na urban planning. Sablay po siya, di mo malaman kung saan ka, di mo makita. Namimim na nga yan dyan, pre. Sobrang tarantado, no? Di ba? Namimim na sabi, kung first time mong dadaan dito, kakabahan ka talaga. Ganun na, no? Ang gulo! Gulo. May pa ganon, may nag-U-turn, may pupunta expressway, may pa-service road dito, pa Anong tawag ba Batangas dun, pre? dito. Anong tawag dun sa road na yun? Para makarelate sila. Basta bigutan lang tawag nila dun Bikutan tsaka sukat yan. Oo, sukat. Basta pagtapas mo ng bikutan. SLEX. Oh. Kasi may tagos dyan. Yun nga, may tagos sa service road, may tagos sa expressway. Hayop na intersection yan. May pa Batangas, may pa bigutan dito, tangina, May maliit pasukat. pa nga eh. May maliit pa pang papasok sa palengke. Palengke doon. Kasi di ba, Pang ano yun? Hindi, pang ano yun? Muntinlupa. Mga palengke ng Muntinlupa yun. kasi di ba ang common na itsura ng mga intersection, ganun lang naman yan. Cross lang. Cross lang. So alam mo, pupunta doon, pupunta doon. Dito, kala mo, linya sa kuryente. Gulo! Ang gulo! Kanya-kanya na. Oo, kanya-kanya nga, Oo, pre. yung mga enforcer doon, wala rin kwenta na kasi hindi na napapansin. Hindi na nila alam. Hindi na rin nila, hindi din talaga kaya yun, pre. So, pagka-grabe nung na yun. Singit-singit ng motor. Pinakatangan-tanga talaga ako pag andito ako, 'di ba? Magle-left turn ako. May motor na lalabas dito. Ray! Gaganunin niya putang inam. Hindi ka pwede mag-left turn, 'di ba? Sabi nga ni JB, tama naman 'yun. Pag dito ka. Kasi nasa kanan ka na niyan eh. Mauna na talaga ako dapat mag-left turn yan. Sana kung magle-left turn ka, dito ka pa lang sa may hindi pa straight line, lumipat ka na. Di ba yun ang ginagawa madalas ng Pilipino dyan sa may bikutan na yan. Pag ganun ako, mauuna pa yung motor. Putang ina mo, mababangga kita eh. Mababangga kita. Good luck everybody else. Good luck everybody else. Daming kamote rider. Do you agree? Oo. Oo naman. Madami. Kasi, why? Ito, na-conclude ko pre mas magiging matalino kang rider kung nauna ka sa kotse. Oo, tama. Oo, kasi
Pag kotse, dahil since mas malaki yung sasakyan mo, unting likot-likot mo, makakasagi ka. So, na-adapt ko siya sa motor nung nag-big bike na ako. Kaya ako titignan ako ng isang nagmumotor, naunahan nila ako. Pero kasi na-adapt ko siya sa pagmumotor ko, pre. Minsan nga, sumasabay ako sa kotse nang hindi ko nasasadya eh. Mali yun. No, bilang nagmumotor ka. Kasi nga, pag sumasabay ka sa may tendency na maipit ka nila, lalo pag nakasandwich ka sa dalawang kotse. Ay, kamote yan. Oo. Pero, para sa akin, mas naging safety ako. Hindi, tsaka kaya makes perfect sense yung sinasabi mo. Kasi nga, motor ka, nakita ka ng sasakyan dyan, gets mo yung psychology niya. Oo. Kung ano yung space na komportable siya, 'di ba? Kung ano yung kailangan niyang space pag liliko siyang ganun. Ngayon, pag motor ka lang, talagang sipasok ka lang, Oo, hindi mo alam eh. Kasya ako eh. Hindi mo alam na kumbaga, na-hassle din yung tao. Siyempre, ayaw ka mabangga nun. Kung wala silang pakialam, kahit mabangga kayo mga nagmomotor, wala problema yun. Eh. Kung wala lang gastos yun eh. Kung wala lang gastos, di ba? Okay, sige! Bahala na kayo! By everybody else. Kaya nga, sipin mo, yung mga konti lang naman itong mga video nakita kong ganito, yung truck, tapos may dumikit na motor, hindi niya alam na may nadurog Oo. may nadurog na dun sa tabi niya kasi hindi kita banda dito. Hindi kita. 'Di ba? Sipin niyo kung ganun lahat ng mga nagda-drive o po siya magbubulagtaan mga nakagmotor. Kaya pareho silang parehong yung kotse at motor. Pag yun lang ang meron sila, yung isa kotse lang, yung isa motor lang. Hindi talaga sila magkasundo. Sa comment section, makikita mo nag-aaway-away na sila. Pero dahil meron tayo pareho, gets ko both sides eh. Tama. Gets ko both sides. Kaya parang sabi ko, tangina, nag-aaway pa kayo. Wala kasi kayong big bike. Yung isa naman, wala ka naman kasing kotse. Tangina, bumili kasi kayo pareho para matuto kayo sa napagdadaanan ng isa. Yung iba naman, ako gets ko rin, pagka nasa toll gate ako, may motor, ginagano ko talaga, pre. Tas Kaya pauna mo na lang. Ginagano ko na. Naka-aircon ako eh. Gets ko eh. Gets ko mainit eh. Tsaka, alam mo pre, yung patigil-tigil, mahirap sa motor yun. Oo. Yung patigil-tigil. Kasi nga, di-clutch ka eh. Nag-clutch. Tayo, brake lang tayo, di ba? Nakaupo ka lang komportable, motor, andar konti, tapos Ganun. tatayo ka na naman ng ganun. May mga pinagagawa ka na sa clutch mo, tapos nakaganon ka na naman, tapos andar na naman, ganun ka na naman. Kaya pagka ganyan time na may marim sa motor, ginagano ko na, muna ka na. Gets ko eh. Pero hindi nila magigets yung sabihin ng mga nakakotse lang, binili-bili mo yan, hindi mo alam. Gaganon sila. Wala kang big bike eh. Unawaan lang, no? Oo. So, ano? My body! Bading! My bading! Banding. Ito. Itong mensahe na babasahin natin ay mensaheng ipinadala. Sure ka na ba sa kanya? Sa Telegram ng anti-support. Wala naman. Pangalanan natin. Okay. Wag. Wala Baka naman. di na sila magpadala eh, pag pinangalanan. Okay. Dito kayo sa Telegram, magpadala na lang din, no? Para, wala lang. Pwede. Gawin natin centralize. Oo, di ba? Diyan na lang. Dito na kayo magpadala sa Telegram ng anti-support. Nandito rin yung mga news, balita. Diyan mo rin pag available na, di ba? Oo. Diyan. I have a question na hopefully maging topic of conversation. I could only dream of discussing this topic with you three gentlemen, pero regardless if it's a man or a woman, is it easy to establish or distinguish yung difference ng preferences and standards when looking for a partner? Okay. Kasi personally, pag sinabing preferences, they're mostly surface level stuff na maybe I can eventually adjust to and work with. May piercing sa lip, may tattoos, nagsusmoke, or umiinom, political leanings, etc. Whereas, pag sinabing standards, to standards. me, it is the quality, traits, or the kind of person someone is which is non-negotiable. Yeah. Example, may good relationship sa family, palasimba, or someone na ayain ka magsimba, respectful, and knows how to listen and communicate. In women terms, bare minimum. Yan ang bare minimum. Yan. Ganun lang kasimple yung sagot dun, no? Sa tanong niyang yun. Oo nga.
Gusto niya himayin eh. Sige, himayin pa rin natin. Pero siyempre, may himay naman yan. O sige, ganito na lang. Para maging himay siya, magbigay na lang tayo kung ano yung preferred mo sa babae at ano yung standard mo sa babae. Yung preference kasi pwede siyang i-overlook eh. Oh, tama. Pero ang standard, hindi. Oo, yan. So, halimbawa, standard. Paano ba ilalagay? Hindi kasi malalagay sa isang salita to eh. Basta, yung standard ko sa babae, inisip ko pang pagandahin para tanggapin niyo eh. Basta kung sa simple salita, gusto ko talaga susunod sa akin eh. Yun naman talaga eh. Yun talaga eh. Pero bakit kasi sobrang demonic na sa mata nila yun ngayon? Oo. Kaya nag-iisip patuloy ako kung anong salita. Lagi nilang binabasama. Gusto nyo uto-uto, gusto nyo tanga, gusto nyo aso. Binibili walang na siya, away. no? Eh gusto kasi nila dalawa daw. Wala namang dalawa eh. Kasi daw partnership. Kaya nga partnership. Totoo naman, partnership at dalawa kayo talaga dyan sa relationship. But it doesn't mean na dalawa kayo lagi magde-decide. Hindi rin kasi nangyayari yun. Majority of decision talaga nasa isang tao lang. It's either yung babae o yung lalaki ang bossy sa inyo. Pero kung consider mo rin yung feelings lagi nung babae. But it doesn't mean sa malaking decision may saying ka. Oo, so, Hindi lagi. Diba? Ako nga, nag-agree ako, sige. Mag-decide ka kung doon ka magaling. Kung proven na doon ka magaling. yan. Pero yan. hindi dahil boss ka sa opisina mo, pati sa bahay, boss ka rin. Diba? Hindi eh. For example, businesses sa business. Ako yung nag-business. Ako yung masusunod. Ako yung may alam dito. Wala ka namang alam eh. Diba? O ikaw, kung alam mo kung ano yung ulam mamaya, ikaw na mag-decide. Yan. So, yun yung standard. So, preference, gusto ko flat yun tiyan. Hindi maraming flat yun tiyan. Tapos, mas matangkad ako. Ano ba? Cute magsalita. Yan, yung mga ganyan, di ba? Kaya mo ng paos? Ha? Oo, ang pangit eh. Ay, ano ka ba? Ganito talaga oh. O, pakinggan natin yung ano niya. Ano yan? Kuha mo, gagawa. Pucha, bakit hindi niya alam na pangit yun? Tinanong mo na ba siya? Hindi mo alam na pangit yung... Siyempre hindi niya alam yun, pre. Tangin na si Satanas ba? Alam niya bang demonyo siya? Siyempre, di ba? Feeling nga niya, anghel siya si Satanas eh. Pero di niya alam, demonyo na siya, di ba? Yun. Isang format lang talaga. Isang format lang. Pakinggan mo yung boses ng mga babaeng ginulpi. At nag-trending. Puro ganun din. Oh, paus. Paus talaga. May something nga sa mga babaeng paus. May something. Siguro kung inborn, siguro i-separate ko na lang sila. Kapag inborn na paus talaga ang isang babae, maybe, yeah. Pero pag yung paus niya, tapos wala siyang control sa volume ng... Naniniwala ka ba doon? Yeah. Na dapat ang babae, alam niya yung control ng volume ng boses niya. Hindi. Ako sasabihin ko nga, yung ganong boses, hindi yun matter ng inborn no. Hindi talaga, narinig ko din yung dating boses niya, hindi ganun. Di ba? Kung tutusin, lahat ng babae, may kakayanan talagang maging ganon ng boses. Kaya, nakadepende talaga yun sa demeanor nila, sa characteristic nila. Bro, may na-meet ako dati na medyo sexy na raspy yung boses niya. Oo. And hindi siya pala sigaw. Hindi naman siya demonic. Kaya ako sineperate yung Yung inborn. Okay. Meron talagang babae na raspy lang talaga eh. Pero may control siya sa volume ng lakas ng salita niya. Yun, Hindi ba dahil kasi sa bisyo yan, pre? Isa yan. Kasi pagka kinabit-kabit mo yung pattern, nagmi-make sense eh. Na Pwede. bisyo eh. Malaking factor yan. Oo. Pero kasi ang vocals kasi natin, ano siya eh, it's a matter na nakasanayan ka nung bata ka pa lang eh. Kaya nagiging, minsan may boses na high pitch tayo, minsan may mga tao naman na mababa yung bitaw ng boses, ganyan. Meron naman mid lang.
may ganon. Kasi may pamangkin din ako na lalaki na tangina sobrang paos eh. Lalaki yun ah. Sobrang paos niya eh. Baby pa lang siya. Parang 4 pa lang siya. Kaya ganun siya. Pero ngayon parang sobrang sweet naman niya eh. Wala naman siyang bisyo. Di nga siya nag-yosi. Okay. Pero kung dawin niya paano gamitin yung boses niya ng bata, ganun talaga. Kuya ganun. Ako kitan nga ako eh. 4, 5. Ganun siya. Kasi napansin ko doon, Pero yung kay Demonic, pare, tangin ng bisyo yun, matik yun, galing bisyo yun. At yun ang madalas kong makasalamuha, pre. Yung Me gana na raspy yung boses. Tapos pagka nakita ko yung lifestyle, bisyo. Kaya sabi ko, na-conclude ko in my experience na talagang baka bisyo to. Mostly. Alam ko na eh. Tapos mag-a-add up pa lahat ng nangyari. Nagbibisyo, ano yung hobbies. Hindi, napupunta sa toink. Whole face. May mga whole face din. Ayun. Alam mo yung isang factor kung bakit paos yung mga pokpok madalas? Sigaw kasi sila ng sigaw eh. Wala kasi silang peace eh. Chaos sila, chaotic sila eh. Everyday sila sumisigaw kaya basag lagi boses nila. mismo yun. Kasi napansin ko nga, ilan bang ex kong paos? Pumapaos yung boses. 3 ata. Paos na sila ah. Pero, pag lumulumani naman sila, pag lumalambing sila, nagko-convert naman yung boses eh. Yung parang ganito, yung nagiging parang papit na sila. So, yun nga yung ibig kong sabihin eh. Tama yun. Sigaw kasi ng sigaw, kaya ng gumaganon. Pag i-modulate naman yung boses nila, hindi naman ganon eh. Actually. Kung hindi sila uma-attitude, hindi naman gumaganon eh. So, yun nga, tama yun eh. Pumapattern sa ganon eh. Kaya pag paos ang babae, tapos may mag-inom, asahan mo chaotic eh. Sigaw-sigawan ka niyan sa relationship. Tsaka tignan mo na lang. Tignan mo yung pag girls night out. Observe mo lang sila. Kahit hindi mo sila kasama, pre. Observe mo paano sila mag-usap. Parang mga bingi. Diba tayo mga lalaki, hanggat pa paano, normal voice lang, pre. Nagago siya. Sila pagka nag-usap, bitch! Alam mo ba? Parang mga gago. Tangina mo! Ang lalakas ng boses. Totoo, doon ako natuturn up yung, oy, putangin ma! Yung ganun. Ang lakas eh. Nakaturn up. Dati pa pre, kala ko nga may pagbabago ng mangyayari kasi nung dance era ko din ganyan, diyan ako na-expose sa mga babae talaga. Ganun na sila mag-usap, mga kapwa rin namin dancer, ganyan pagka bitch, tapos ito, pagka nagiinom na kami ng misis ko magkasama, nakakasabay namin yung mga ganyang kaidaran, ganun pa rin. Kaya sabi ko, Wala, hindi nagbago. hindi nagbago pre. Ganun pa rin. Kaya naman. Ganun pa rin, parang ingay pa rin. Ngayon nga lang, ang pinagkaiba, Inglesera. Pero ganun pa rin, ang lalakas pa rin ng boses. Dati, Tagalog, ngayon, English. Pero ang lakas pa rin. Bakit, tataanga ako, bakit pag English, kailangan malakas boses ninyo? Oy, hindi ah. Sila lang talaga. Sila nga eh. I mean, Para marinig na marunong sila mag-English. Oo, parang ganyan nga eh. Magpapasikat eh. but, pansin nyo ba, napakalaking bagay. Ito sa mga babae nakikinig sa amin ha. Magandang tips to. Kahit pekein nyo to, madami kayong mahaharbat na ito, mabibingwit na ito. Kapag alam ninyo kontrolin yung volume ng boses ninyo, may tawag dun eh. Yung parang yung lakas ba ng Modulation nga ata. modulate yung boses mo. yan. O mas mababa pa sa boses naming mga lalaki, yung ipitin mo. No? Okay yun eh. Tawag dun ni Robert, paborito kong author pare, Robert Greene. Tawag yun dun mga siren eh. Yung bang marunong mag-control ng tono, lakas ng boses, tapos maganda pa pumili ng phrasing ng words. Sila yung mga siren na seductive. Minsan kahit hindi sila maganda, nadadala nila yung sarili nila. The way they speak, di ba? Laking puntos ng girls. Kaya kahit anong ganda mo, kung ganun ka, ay, putang ina, wala ka na. Angat ka pa Actually, nga. kailangan ba nilang i-remind na ganyan? Yun naman ang power nila ever since eh. Nakalimutan lang nila kasi na-brainwash na rin sila, pre. Kaya nga. Ever since words talaga ng babae ang nagpapalumanay sa babae. Nasa history na yan, sa Bible yan. Si Samson nga, kaya nga naloko dahil na-feminine siya ni Delilah eh. Power nila yung matagal na, it's just that wala na eh. Ang dami na kasing
Pero masesedak ka ba ng pause na babaeng ganun? Ay, hindi. I mean, kahit i-siren niya yung boss niya, pre, kahit i-modulate niya. Wala. Sasabat! Ang ina parang Gollum. Alam mo yung sa Lord of the Rings? Si Big. Si Gollum. Si Gollum. Precious. Ano sigla na masasabat? Okay na yun sa pantanong. Diba? Go. Good day mga sub! Tanong lang po, ako kung tama ba tong ginawang desisyon ko. 20 years old pa pala ako, tsaka yung ex-GF ko, 19 years old. Nakipag-break kasi ako sa GF ko kasi nag-away kami ng dahil lang sa oras ng date namin. Kasi po, sabi niya, uuwi na daw sila galing eskwelahan, tas sakto din na pauwi na rin kami. Hindi kami same school. Kaya sabi ko, sakto na, pauwi na rin ako, tara dun tayo sa plaza. Pero sabi niya, sabi mo uuwi ka na. Eh di umuwi ka na, gagala na lang ako mag-isa. Tas dun na kami nag-away. At dahil bad trip ako noon, di ko muna siya chinat ng tas mga 11 PM. Ang gulo mo eh. Di ko muna siya chinat. Mga 11 PM, nag-send siya ng picture na nagiinom sila. Ayan naman pala. Nagulat lang ako kasi di naman siya pala inom dati sa loob ng 11 months of relationship namin. Tsaka lang siya nagganon nung may kabarkada na siya sa community namin na panay inom. Kaya ayun, sinin ko lang. Tapos kinabukasan ng ulit sa akin na bakit daw sinin ko lang. Tapos ayun, sinabi ko na, sino bang di mawawala ng gana dyan na imbes makipag-ayos ang ginawa mo mag-inom pa nung walang paalam sa akin. Tapos nasabi ko nun na, baka ginawa ka ng pulutan nila doon na nakapagpadurog ng puso niya. Tapos sinabi niya pa na, ganyan ba tingin mo sa akin? Ginawa ko lang naman yun kasi hindi mo ako pinakialaman. Kasi po ganyan talaga yan siya na kapag nag-aaway kami, nagpapaka-sad girl para habulin ko. Nagtataka lang ako kasi goods naman talaga siya, walang gaanong male friends. One lang body count niya, has a good family, tapos biglang naging ganun. Tanong ko lang po sana kung ano yung maling nagawa ko at para di ko na maulit sa next relationship ko. Thank you po, pahide na rin ng identity. Member daw siya ng ASP. Doon ako nagulo, may magulo doon sa kwento niya. Sabi niya, pauwi na tayo. Sakto pauwi na ako. Oo. Doon tayo sa plaza. Tapos sabi ng girl sa kanya, akala ko ba uwi ka na? Hindi umuwi ka na. So, ibig sabihin, ang first niyang sinabi sa babae, uwian na sila. Hinabol niya lang yung plaza. Ang gulo rin kasi ng decision making mo. Di ba? Mismo. Walang paninindigan. Walang paninindigan. Kasi, bata yan, lalo na nasa 19 years old kayo, pag may sinabi ka dyan, nagtatanim yan kagad sa bata eh, na parang, kala ko ba sabi mo dati, di ba mga bata, ganun eh, nagagalit pag nag-promise ka magmumol, tapos hindi mo, nababad trip kagad sila. Unlike sa edad natin, okay, sige pre, naintindihan ko. Hindi, actually, sa edad natin na to, kahit sa edad ng babae sa ganitong edad natin, tumatatak pa rin basta Tumatatak pa rin, nangako ka. Kasi Diba? nga, tingin ko sa kanila, bata na nasa katawan ng adult. Marami ma-offend, pero ganun talaga. Mahalaga sa kanila yung nangako ka, gagawin mo. Pag di mo nagawa, tatampo talaga. Ayun. Kaya yan, nabad trip sa'yo. Hindi, tsaka, kasalanan mo rin to eh. Dapat pinilit mo na, hindi wala yun. Alam mo yun? Oo. Binura mo na dapat yung image ng away. Hindi wala yun, tara tuloy tayo. Ano ka ba? Wala. Tampo rin eh. Oo. Hindi kagad, kumbaga, hindi mo pinilit yung gusto mo eh. Ipilitin mo. Nagpatalo ka din sa babae. Nung sabi, di uwi ka na. Okay. Umuwi nga. Oo. Dapat hindi. Anong sinasabi mo? Susunduin kita dyan. Manahimik ka. Oh. Nilalaro kasi nila yung babae sa mundo ng mga babae. Di ba? Kaya hindi nila naiintindihan eh. Tapos bilang, meron pa siyang paano dito Sige, eh. basahin natin. Hindi, tapos na. Pero gusto ko lang idagdag na parang, sinubukan niya sigurong bumanat ng alpha dito. Hindi ko na manghaba kasi na message. Yung parang sinabi niya na hindi ka sumunod sa gusto ko, parang gano'n. Gago, lalong di gagana yan. Lalo kang di susundin yan, pre. Di ba? Sabihin mo, gusto ko sa babae ko sumusunod Oo. Gago, lalong di susunod yung pre. Oo. Ayaw nila ng direct. Gusto nila indirect. Yan sa lagay mong yan, hindi mo pa kaya yung, hindi mo papagana yung ganong style. Kaya doon ka nagkamali. Hindi kinocommand yun. Kung saan na lang nangyayari yun. Yun. Napapatalo eh. Pagka ganyang kinokontra kayo ng babae ninyo, like simple
mga ganyang date, i-erase mo yung reality niya. Pagpilitan mo yung sayo. Di ba? Kasi hirap sa inyo, katulad niya, nagtataka ka pa bakit pumunta dun sa ibang inuman. Dapat nga, sayo yun sumama eh. Kung pinilit mo yung gusto mo eh, wala ka sanang problema ngayon. Pinauwi, umuwi din. Tapos sasabihin mo magpapaka-alpha ka, pinauwi ka nga niya, napasunod ka niya. Oo. Fake na yun. Doon pa lang, huli ka na doon. Fake na yun. Malamang kasi ang nangyari dyan, alam mo yung too much expectation siya na si babae na tara saan ka, yung parang yung babae magiging pushy, magiging clingy sa ganon. Tapos nung hindi niya nakuha yung ganon, yung expectation yung ganon, sumama na talaga loob niyan. Hindi mo lang ako inaano. Di ba? Ang nagtampurot. Ang napakapangit na senaryo na yun. Gumagawa kayo ng mga tampuhan senaryo. Puro sa utak nyo lang yun eh. Hindi naman sila magkaharap eh. Cellphone eh, di ba? Kaya kayo nagtatalo sa mga ganyan eh. Sunod na question. Go. May sumagi lang sa isip ko, padre, na pagkumpara ko lang yung pros and cons ng wife material at para sa streets na babae. Bakit kaya hindi kayang ibigay ng wife material yung sexy time na gusto ko na kayang ibigay na pang streets na babae, vice versa? Ooh, ang ganda ng question na yan Alright. Yung para sa streets naman na babae, hindi rin kayang ibigay yung kayang ibigay ng wife material. Sa edad ko 27 years old, padre, sapat na bang sumetel na ako agad kung nakita ko na yung babaeng wife material pero kartada 5 lang, pero virgin? Hindi pa ba natin nabasa to? May maayos na trabaho down siya sa akin, hindi sa pagbubuhat ng bangko, pero may numbers na din naman ako sa experiences when it comes to women. Hey. Since wala pa ako sa prime ko at kumukontra sa akin dito, baka sa future ko, kapag nasa prime na ako at upgrade ko na lahat ng department ko, baka kahit pa paano kaya ko kumuha ng kartada 8 or 9 na virgin din at sariwa. Feeling ko nabasa na natin to. Hindi lang siya nanonood, kaya inuulit niyang isend. Pero parang hindi pa natin na Feeling mo dig ba? deep yung question na bakit yung wife material mahina sa sex. Samantalang yung mga hoe masarap sa sex. Hindi pa natin Magandang topic yan. Ako, sagutin ko na kagad. Sige, Based sa sige. experience ko rin. Nung time na hindi ko ma-convert yung matinong babae para maging masarap ka sex, I think sa akin talaga yung pagkukulang na yun eh. Agree ako dun. Hindi ko rin masyadong pinasarap yung sarili ko nun eh. Kaya tinatamad siya eh. Ako kasi yung nakasubmit nun sa kanya nung time na bata pa ako eh. Kaya ang bobo niya ka-sex. Kasi nung after ko matutunan lahat ng mga bagay, every time na nakikipag-sex ako, hoe o hindi hoe, kahit nung dumating pa yung mga virgin na babae sa akin, inaaral talaga nila para makuha yung satisfaction ko, pre. From bobo ka sex to better to nagiging good, nagiging great, nagiging fantastic. Okay na talaga. Ibig sabihin, hindi naman talaga kasi porket bobo ka sex wife material. I mean, wife material, matik tanga ka sex, hindi na niya i-improve. The reason why kaya bobo ka sex ang isang babae, hindi niya talaga gusto i-improve yun. Kasi low respect siya sa'yo. Totoo yan. Ganun ako nun. Mababa yung respect niya sa akin. Hindi niya na para i-satisfied pa ako kasi nagsasabit na ako sa kanya. And then, nung natutunan ko lahat, aaralin talaga nila para ma-please ka. Yun Yun na yun. Yun nga. Parang, Kasi yung hoe, experience yan. Iba't ibang lalaki kasi yan nagturo dyan. Kaya, kung sino ang sasalo sa kanya at that stage na marami na siyang natutunan, mukhang magaling. Kasi ang dami nang natutunan, ang dami ng lalaking nagturo dyan kung ano yung tamang, yung gusto nung isa, pinag-combine niya lang eh. Ganito yan, para ma-explain natin na mabuti. Yung first na lalaki, tinuruan siya ng cowgirl. No. So, yung second naman na lalaki na napunta niya, tinuruan siya paano mag-ngalingal ng yagba. Yung pangatlo, tinuruan siya paano mag-costume. Yung pang-apat, masasarap talaga kasi pinaghalo-halong experience yun eh. Parang all for one, no? Oo. The all might. Kaya nagmumukha siyang magaling. Yung wife material naman, syempre, for sure, one body count lang yan or ikaw lang, wag mong i-expect talaga na
maraming experience sa sex, hindi ikaw talaga magtuturo dyan bilang lalaki. Ikaw yung nanonood ng porn eh. Actually. Oh, ikaw yung maraming experience sa babae, ituro mo. Huwag kayo mag-expect ng ganun. Ganun talaga. Oo. Hindi pwedeng maging perfect ang makuha mo. Ikaw nga, hindi ka rin perfect eh. Actually. Diba? Pero yung babae dapat willing siyang Oo. Yun. mag-aral Tama. para ma-please ka. At hindi yun pinipilit mo siya, dapat siya mismo rin na may gusto nun. Yeah. Ito. Kasi may naging babae ako, parang ginagawa niya pa is nagsa-search pa siya para ma-please ako. Yeah. Kung ano yung magandang posisyon, kung ano yung okay, tapos pinapractice niya sa bahay nila. Okay, para pag nagkita kami nun, okay. Oo. Tama. Pero yung dati ko pa din, hindi niya na gusto aralin yung ibang bagay nga kasi supot na supot talaga ako eh. Ako yung nagsasubmit sa kanya, ako yung nagpi-please. Ako yung nagjaya ng, sige naman tayo, gano'n. Supot na supot talaga. Kumbaga, hindi na parang sa isip niya, hindi ko na trabahong i-please ka. Oo, kasi ako na nagpi-please sa kanya eh. And hindi ko na may deny yun. Support stage ko yun. Transparent ako dito sa inyo. Yung dinadaanan ninyo, dinaanan namin yan dati. Naging support era din. Hindi na para pagtakpan pa yun or deny. Tanggap ko naman yun. So yun, no? So again, gawin na natin centralized. Meron na tayong Telegram yun, tama? Sa Punta tayo sa Telegram. Anti-support, nandun yun sa description para doon yun ay bitaw lahat para mabasa namin sunod-sunod. Di ba? Hindi na tayo magbabasa ng... So yun mga pare, maraming salamat. No? Don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-support podcast. Babalik kami. Shoutout Jerome Barredo. 3 p.m. Gang! Kung gusto mo kong maabutan, managinip ka, managinip ka, managinip ka. Yung tumesting sa'kin dati nanahimik na, tumahimik.